Yo, ito na mga idol oh. Dito na tayo ha. Dito na tayo sa pinakatotoo talaga na balita mga idol. Ha? Bigyan muna natin palakpakan. Galing ito kay Banat News Update. Banat News Update. Itong ano na ito. Just now lang, kumpirmado, Jinggoy, malupit ang sinapit. Nakahanap. Malupit ang sinapit. Nakarma na. Hinarang Kongreso Escudero Bato. Yun ang sinasabi ko. Pero pakinggan muna natin mga idol. Kasi dito talaga ako na Alam nyo kasi. Nabuisi talaga ako dito eh. Kay Jinggoy talaga ha. Pero pakinggan nyo ang busis nito. Ang busis ito kay kay Chief parang Presida Acosta sa sa ang tawag dito sa Office of the PAW. Bibigyan natin ng hindi ko talaga to. Presida Acosta busis ito eh. Hindi yan kahit sino pa tatanungin na kay Attorney Presida Acosta ito eh. Narinig na nakahanap na ng katapat si Junggoy Tirada sa kabanat niya kay Morales. Kahit ako hindi ako huwis, nakikinig lang ako, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero alam kong pinipersonal niya, tinitira niya talaga dito mismo. Si Morales, parang walang kawala. Buti na lang itong si Jonathan Morales, napakatibay talaga ng paninindigan. Hindi natitinag, makulong man o anong gagawin. Parang inirirescue na yata to. Makinig tayo kay Attorney Presida Acosta. Presida Acosta to, di kung nagkakamali, busis to niya eh. Banat News updates. Parang idinidiin na, ikaw, ang dami mong records, ito. Alam mo kahit demonyo, paulit-ulit nga ako, kahit demonyo ang background ng tao, kung sinabi niya, ang material doon, ako ho ang gumawa, ako ho ang pumirma, dokumento ko ho yan. Tama. Kaya bilib ako doon kay Morales, matapang. Alam mo, consistent siya. At talagang sinabi in your face, ako ho hindi convicted. Yun ang masakit. If you bring yun nga yung sinasabi ko eh, never bring the debate as a political strategist, never bring it to debate to the arena where you will be cornered. Pero itong si Senator Senator Estrada, dinadala niya parati doon. He should not be the person to ask those questions. Dapat conscious siya doon. Kaso, he had to play a role, and I guess he chose that role. So naging maanghang. It's good that cooler heads intervened. Kasi talaga magiging makraiking yan. Talagang dadalhin kita sa puti. Ayun ang sinasabi ko. Prof, tingin mo, paano kaya matutulukan itong issue na ito? Though, nakakonsentrate si Senador Bato doon sa pag-craft ng panukalang batas o pag-craft ng batas kasi nga na-open kanina na walang matibay na batas o kay polisiya sa sino man na mag-leak ng mga confidential, diba? Yan yung isa sa mga napag-usapan. Pati na rin yung naipunto rin ni Senador Chis Escudero, yung type ng meron bang sino ang nagdetermina na ito ang kukunin yung sa shabu and marijuana doon sa pag-take ng tama naman yung sinasabi. Kaso nga lang, ang problema dito, ang resource person nila, hindi siya yung nag-leak. Di ba? Hindi siya nag-leak dito. Tinatawag nga siyang resource person eh. Sa akin lang naman ito. Kaya noong sa umpisa pa lang, nung si Jinggoy na ang tumira, parang pinipersonal niya na talaga. Kung may personal man siyang galit, sana hindi niya dinala doon sa Senado. Magiging professional siya para hindi siya mahalata ng tao, halata siya eh. Kahit ako, hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero alam ko talaga pinipersonal eh. Bakit napunta ang usapan doon sa personal at saka mga nakaraan ni Morales na hindi naman siya ang topic dapat doon? Bakit nawala yung PDLX? PDLX ang pinag-uusapan doon nawala dahil pinasok ni Jingo yung pansarili niyang interes, kung ano man yung galit niya kay Morales, ikinarga niya doon sa Senado. Siguro pabor ko na ito, titirahin ko ito, sasabunin ko na ito. Tutunawin ko ito dito, papahiya ko to kasi nandito ako sa Senado, ako ang vice chairman ng plenaryong yun. Yan ay resource person. Paano mo nga kahatulan, paano mo nga ididiin yung resource person na hindi naman siya ang nagpapalabas ng dokumentong naglilik ngayon? Gawa niya yan 2012, hindi niya alam. Ang tigas talaga ng bagol nito si Jinggoy Estrada eh. Hindi niya alam na magiging presidente yan
si Bongbong Marcos. Yung kaso na yan, pinapaliwanag niya lang kung ano ang nangyari. O pinigilan ni Ochoa, hindi pa presidente si Bongbong Marcos. Paano niya ididiin si Bongbong Marcos? Paano niya personalin si Bongbong Marcos doon? Paano niya sasabihin na kinikwento-kwento lang, gawa-gawa lang, nagsisinungaling siya? Gawa niya nga yun. Ito si Jingo Estrada naman kasi, ang pinaka-tigas ng mukha sa balat ng lupa, sa lahat ng tao, sa balat ng lupa. Ito pinaka-talagang matigas ang mukha. Pinaulit-ulit niya, nagawa niya nga yun, hindi naman siya naglilik. Noong 2012 pa, hindi naman si hindi naman alam ni Morales na magiging presidente yan si Bangag Marcos. Paano magiging malaman niya? Sinasabi niyo ba naniniwala kayo sa tadhana? Panahon pa ni Noynoy Aquino yan, dinaanan pa ni Tatay Digong yan. Ni ex-president Rodrigo Duterte. Yung kaso na yan, alam ni Rodrigo Duterte na Tatay Digong ang kaso na yan, pero hindi siya nangingialam dahil nga sa matagal na. Ngayon nag-leak. Hindi naman sinadya ni Morales na nakapangalan sa kanya na tao na siya ang gumagawa sa dokumentong yan. Ang ibig sabihin niya, ginawa niya nga dahil hindi natuloy, in-stack na lang doon. Hindi nakikita sa sistema ng PDEA. Paano hindi naging hindi naman sila interest na ipasok pa sa computer, ipasok pa sa sistema ng PDEA. Hindi naintindihan ni Jinggoy Estrada yan. Talaga ni Jinggoy Estrada. Napaka-buplax talaga. Ha? Bupuls talaga. Buplax kang malaki, Jinggoy Estrada. Sasabihin ko sa iyo to, ha? Yun ang hinahangaan ko sa iyo. Napaka-buplax mo talaga. Sa sinasabi pa lang, sa kanya nga yung gawa. Bakit inusisa mo kung nakaraan, umabot pa ng 1989, 1993, anong taon yun, tapos 2000, umabot pa doon. Yung kaso, ang layo sa katotohanan, winala niya, dinivert. Mga diversion tactics ang ginagawa ni Jinggoy Estrada. Paano mo, Kahit ako, hindi ko naisip yun eh. Halimbawa ba, ako pag pinatawag ako, wala akong nakaraan, hahalongkatin mo talaga. Halimbawa, ako si Morales, kung wala akong halongkatin mo talaga, bakit mo yun naisipang balikan yung mga nakaraan para sabihin mo na walang kredibilidad. Hindi naman nagrepresenta si Jonathan Morales na gusto niya magiging resource person. Wala naman sinasabi, hindi makatulad ni Eric Santiago na guni-guni niya lang, katahang isip niya lang yun. Sa kanya, hindi man siya nagrepresenta, napupunta siya doon, siya ang pinatawag bilang isang resource person. Bakit ngayon, siya pang naiipit? Kaya yun ang mga bagay na hindi ko nagugustuhan. Kay Jinggoy Estrada, makinig tayo uli. shabu and marijuana doon sa pag-take ng drug test, no? So maraming mga na-open kanina na pwedeng gawan ng panukalang batas. Yet, ang inaasahan ng tao rito, totoo bang gumamit ng illegal na droga ang Pangulo? Pero sa tingin mo, sa mga issue na nag-arise nito, pati yung sa huli, paano kayo matutuldukan ito, ma'am? Well, kailangan mo yung folder. Kailangan mo yung deposition. Kailangan mo yung information, sino ba ang confidential, yung CI mo, person na confidential individual na kinunan mo ng sworn statement. Kung hindi yun lalabas, siguro aabot lang tayo dun sa level na yung mga panukalang batas. Maganda rin yung punto ni Senator Escudero kasi pinakita niya may dalawang levels of drug testing sa bansa. Isang para sa mahirap, isang para sa mayaman. At pag mayaman ka, mapipili mo kung ano. Alam nyo yung hindi ko gustong questionin ang St. Luke's. Pero nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan kong doktor at chemist. Yung 2 minutes na check, hindi daw yun ganun kabilis, lalo na sa issue. Pag-uusapan natin yung drug test. Yung drug test kasi, ito yan kasi. Sa drug test, kung urine ang pagbabasihan mo, madali lang yan. Yung sinasabi ng 2 minutes, hindi rin siguro pwede. Ang shabu, ang marijuana, ay ang shabu, makukuha mo yan within a minutes sa urinary test. Urinary test. Ang cocaine kasi at ang marijuana, pinagmumulan yan damo. Kaya pag
pinagdadrag test mo yan, kailangan sa dugo kukunin at saka sa buhok. Hindi sa ihi. Negative ka talaga dyan sa ihi. Iihi mo lang sa loob ng 24 oras, tanggal na yan eh. Bagong ihi na naman eh. Lulutang ba yan ang drug sa, inom ka ng maraming tubig? Hindi. Hindi. Kailangan mo talagang, habaan yung oras mo. Kung sa blood test kinuha yan, blood test o sa buhok, siguro positive yan. Within 6 months yan eh, ang duration dyan eh. Yung sa buhok, within 24 hours lang, wala na yan. Wala nang ipik yan. Wala nang ipik yan. Pero pagka cocaine, 6 months mayroon pa. Niwala kayo dyan. Makinig tayo uli. Daw yun ganun kabilis, lalo na sa issue ng cocaine. So, it's one thing na, meron siyang clearance. It's another thing really to, at that point in time, people now, at that point in time, pwedeng totoo yun, pwedeng napadali, pero people now are asking for a hair follicle test. I think the president should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking eh. Kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga CI niya. The other thing is really for the president to take that hair follicle test. Nung tinanong ang presidente ukol dito, ma'am, doon sa bago itong comment niya kay Agent Morales, tinanong siya kung yun nga, paggamit ng illegal na droga. Tinawanan niya lang ito. Na ngayon, nung tinanong naman si Morales, yun nga, resource person lang si Morales, ang sabi lang niya, iimbestigahan pa lang. Dahil yun ay parte ng operation. Hindi pa matumbok, hindi pa agad makapagsabi na gumagamit talaga. Kasi nga... Ako ang gumawa ng dokumento, ako ang pumirma. Hindi natuloy, ako ang nag-depose dun sa CI. Hindi lang natuloy dahil hindi ako pinayagan. Sinong hindi pumayag? Apparently, patay na yata yung hindi pumayag. So, tumaas sa level na ng ES, no? Nasaan yung folder? Ang taong bayan nag-iisip, paano nawala ang folder? Diba? Yun ang material dun eh. Kasi naandun yung deposition. Ngayon, may school of thought na sinabi na baka yung folder dinala mo. Diba? At nasa iyo. Diba? So, yung mga yan, we have to put that to rest. Or else, I don't think the committee can have a committee report. Opo. Kasi wala yung folder eh. Opo. Ngayon, idagdag mo dun yung 42C. May confirmation tayo na ang pag-aari ng 42C. مرحبا أنا اسمي مريم. هل تعلم أنه ملايين الأشخاص يكسبون المال من التداول؟ Na ibinenta ng August at nangyari yung report ng March. So may confirmation tayo dun sa lugar na pag-aari talaga. Ang kailangan lang nating malaman, anong nangyayari sa loob. Marami nang lumalabas ng mga storya at haka-haka. Marami na rin nagsasalita na taga corridor ng 42C. Napakahirap kung hindi natin aayusin yung committee report na yan. Ma'am, naniniwala kayo, ma'am, na yung paninira, lalo na yung pag-ungkat dito sa mga reklamo, sa mga kaso ng hindi pa convicted na si Morales, ay wala ng significance or walang kaugnayan dito sa pinag-uusapan kung legit ba itong mismong dokumento? Ako naniniwala na legit yung dokumento. Whether santo o demonyo ang gumawa, ang punto, may dokumento, pinirmahan ko. Ako ang gumawa niyan. Clear. Ngayon, standard operating procedure yung sirain, gibain. Kasi that's the only way. How can you refute documentary evidence? Pero, katulad ng hearsay, sabi, hearsay daw yun. Paano ho magiging hearsay? Siya ang kumuha ng deposition. Yung tao nandun sa loob na nagsabi, ito po ang nangyayari. So siya, sworn statement yung deposition, ha? Yun ang material. Ngayon, kung yan ilalabas sa darating na linggo, magkakaiba ang kulay nun. Yung sa rason po ng PDEA, tingin nyo hindi nagtutugma kasi sabi nyo nga at naipaliwanag din ni Agent Morales, ex-Agent Morales, na kaya walang control number dahil hindi nga natuloy. At kung hindi na ituloy, possible na hindi rin nailagay doon sa kanilang documentation kasi siguro yung kanilang formis na tawagin, yun lang yung umusad talaga na mga investigation nila. Kaso nga itong kay Morales ay hindi umusad kaya wala silang kopya siguro. Pero tama ba na wala silang nakitang kopya, agad sasabihin na AI agad or peke itong lumabas? Maling-mali yung AI. Hindi na intindihan nung nagsasabi kung ano ang AI. Tama si Senator Baton, no? Napaka-ordinaryo yung butas na supposedly may fastener.
That's a very old way of sleuthing. Pero tama siya. Kasi yung butas hindi magagawa ng AI eh. 'Di ba? Yung kanilang IT na manner of logging in, nung presentation ng PDEA, talagang pinakikinggan ko kasi at what point kailangang ipasok. Kung tatandaan niyo yung previous, yung nangyari kay Morales under the old system, which is paper and pen. So siguro may filing system sila doon. Nung sinabi niyang iniwan ko doon, tapos tinanong siya, kanino mo iniwan? Doon sa investigation and blah blah blah. It looks like somebody from there or si Morales ang nagdala ng folder. Kasi hindi na nailagay doon sa sistema ng dati. Hindi doon sa Formis ba yan? Yung Formis kasi is, may IT system na sila noon. So, dalawang bagay lang yun. Either may nagtago, may bumuon. Ayun na nga guys, may kakampi na si Agent Morales. Kahit di man sasabihin yan, hindi man nababanggit yung pangalan, kaninong pangalan yan dyan. Kay ano yan eh, kay Chief Paul Priscilla Acosta. 100% yan. Alam ko yung busis niya eh. Alam ko yung busis ni Atty. Kaya shout out sa inyo. Yun lang guys.